Hi everyone, this is Glenn from the Trainings Department of UTAC POS. Welcome to the crash course on how to use your UTAC POS for your pay as you order, food and beverage or service business. Before anything else, let's configure the settings of our POS. Pumunta sa upper left ng screen and go to Settings. Dito makikita natin yung different settings ng ating UTAC POS. Please check your business details. Make sure na nakasulat dito yung pangalan ng inyong business, yung inyong active email address, and of course, the address of your business. Dito naman sa payment methods, tap Select Payment Methods and turn on all of the non-cash payments na tinatanggap po natin. Take note that cash is automatically turned on. So ang kailangan lang nating i-on are the non-cash payments na tinatanggap. So for example, GCash and Maya, later pwede nyo pandagdagan yan kung may additional modes of payment pa kayo. After that, pwede na po nating i-close ito. Now, moving now to the right side of the screen. So general settings, dito po, pwede nyo pong i-on yung mga features na yan later on. If you want to learn more about these features, let us know in the group chat para we can send you video guides to guide you with these features. Proceed na tayo agad sa printer settings. Please turn on print order slip. Para dito, hindi lang resibo ang mapiprint natin later on. Pwede na rin tayong mag-print ng order slips na pwede nating ibigay sa kitchen or sa staff na magpe-prepare ng order. Auto print can also be turned on kung gusto nyo pong automatic nang nagpiprint yung receipt after each completed transaction. Itong 58mm mini printer, please turn this on if the printer you're using is using a 58mm thermal receipt paper. Itong cash drawer naman, kung tayo ay gumagamit ng automatic cash drawer, make sure this is turned on para kusang magbubukas yung cash drawer natin kapag may pinunch na tayo na cash transaction. Siguraduhin lang po na nakakonect yung cable ng ating cash drawer sa likod ng ating receipt printer. Dito naman sa receipt printer and order printer, once na nakakonect na via Bluetooth yung inyong printer sa inyong tablet, pag-click natin sa drop-down dito, lalabas dapat dyan yung pangalan ng printer ninyo. Please make sure to assign your printer name as the receipt printer and also as the order printer para makakapag-print tayo ng receipts and order slips using the same printer. Once that's done, okay na tayo sa settings, pwede na tayong pumunta sa ating Register tab. Dito sa Register tab tayo magpa-punch ng ating mga transactions. Pero bago tayo mag-punch, i-check ang pangalan na nakalogin sa Hello button. Siguraduhin na tamang pangalan ng cashier ang nakalogin dito. Para ma-login, enter nyo na lang ang inyong passcode. Sa ngayon, ang passcode nating lahat is 1,000. Once na nakalogin na tayo dito sa ating pangalan, lalabas na yung pangalan ng cashier dito sa Hello button at ibig sabihin yan, lahat ng ipapunch natin ay sa pangalan nila marirecord. Once na nakalogin, pwede na tayong mag-punch. Hanapin ang item gamit ang mga category na nasa taas ng screen. Pwede rin i-search ang pangalan ng item gamit ang search function. Pindutin ang item button para ma-punch ito. Pero mapapansin nyo, meron tayong mga items dito na merong dash. Ibig sabihin ng dash na yan, pag pinindot nyo yung item, meron niyang option sa loob na pipiliin. Piliin ang tamang option para yun yung mapapunch sa order. Punch additional orders, punch lang. Punta lang sa category at pindutin ang mga items na gusto nating i-punch. Kung kailangan naman i-adjust ang quantity ng item, pwede nyo ulit pindutin yung item sa POS at magta-times 2 na siya dito sa ating order tray. Ang isang paraan para ma-adjust din ang quantity, pwede nyo ring itap yung mismong item sa ating order tray at dyan na mismo i-adjust yung quantity. Pwede nyo edit yung number, pwede nyo gamitin yung plus or minus buttons. At kapag tapos na, pindutin ang done button dito. Kung sakaling kailangan nyo naman tanggalin ang isang item na na-punch na, itap nyo na lang yung item na yon at pindutin yung remove button. Kapag magbabayad na ang customer natin tapos cash yung payment niya, pwede na nating i-finalize yung transaction. Punta kayo dito sa Change tab. Tapos dito, makikita natin yung cash buttons. Pwede na natin gamitin yan to input the payment ni customer. So let's say 1,500 ang binigay niya. Pwede nyo pindutin na yung buttons dito. Magre-reflect na siya as cash received dito once na na-input nyo na.
Again, pwede niyong gamitin yung buttons, pwedeng isulat sa space yung amount. It will reflect as cash received at ipapakita na rin dito kung magkano na yung ating isusukli. Pag okay na lahat at confirmed na ang transaction, pindutin na ang charge button. Tandaan, na charge button ang pipindutin kapag cash payment ang ibinayad ni customer. Pag pindot natin ang charge button, mag-a-appear na po sa screen natin. Yung 1,350, that's now counted as your point of sale. Yung change makikita na din, mode of payment, time and date at pangalan ng staff na nag-punch ng ating transaction. Pwede na po tayo mag-print ng resibo dito na i-issue kay customer. At bukod dyan, pwede na rin tayong mag-print ng order slip na ibibigay naman sa kitchen or sa staff na magpe-prepare ng order. Dito sa kitchen note, pwede nyo nang isulat dito yung pangalan or table number ng customer natin na nag-order. Para pagpindot ng order button, mapiprint na yung orders ng customer natin at kung sino yung nag-order. Dito naman sa baba, yung receipt details natin, yan yung mga items na na-punch na. At once na na-punch na yung items, bawas na po sa inventory. Yung ingredients yan pag na-setup na natin sa back office. For our second transaction, let's discuss about discounts. For example, nag-order si customer ng lasagna at saka ng carbonara. Nung magbabayad na si customer, nag-present ng ID si senior. Now, usually, kapag tayo ay nagbibigay ng discount, okay, you just have to select the item na di-discountan natin. So, for some, it's the highest price item. For some, dun sa mismong in-order ni senior. So, kung ano man po ang mapili ninyo, select that item na di-discountan ninyo. So, for example, in my case, lasagna, di-discountan ko. Tapos dito, ilalagay na po natin yung discount. Pwede tayong maglagay ng discount dito by typing the amount or the percentage na i-discount natin. Pag ito po ang ginamit natin, regular discount po yan. Usually used for promos and other special discounts. Pero kung senior or PWD ang gagamitin, pipindutin nyo na lang po yung button na ito. Pag pindot natin sa senior button, mag-a-appear na sa discount amount kung magkano yung madi-discount po. Please take note na yung discount po natin dito ay nag-iiba depending on your tax type. Kung kayo po ay non-VAT, this is directly 20% na po. Pero kung tayo po ay VATable business, this is going to be a 20% discount and the VAT exemption. Yun po ang magiging total na ibabawas natin doon sa item. Once na napindot na po natin ang senior button, dito sa note, pwede nyo na rin pong ilagay dito yung details. If gusto po nating isulat yung name ni senior and ID number niya, pwede nyo dyan i-note. Pag nasulat na, pindutin nyo na yung done button para ma-apply na ang discount. Once na na-apply na po natin ang discount, pwede na po nating i-process yung payment. Okay? Now this time, let's say GCash po ang ipambabayad sa atin. Usually, for GCash transactions, most of your customers will show you the confirmation screen from their phone kapag na-send na yung GCash payment. Kung gusto nyo rin pong isulat yan sa ating transaction, pwede nyo na rin isulat ito. Punta lang kayo dito sa Service tab at dito sa Service Notes natin, isulat yung reference number. This is optional naman po. And take note, yung mga notes na sinusulat natin dito ay lumalabas sa resibo natin. Once na nasulat na at confirmed na na-receive na natin yung GCash payment, saka na natin pindutin yung GCash button sa ating screen. Pag pindot, this 490 peso transaction is now counted as your GCash sale. For our third transaction, try naman po nating mag-discount sa total bill. Halimbawa, sa cafe ko, nagbibigay ako ng 20% discount kapag closing time na. So lahat ng pinunch ko ngayon dito, these are pastries, lahat sila pasok sa 20% discount na closing discount natin. Kung lahat po yan ay may discount, pwede na natin i-apply yung discount sa total bill. Punta lang kayo dito sa discount tab. Diyan tayo pupunta kapag kailangan nating mag-discount sa total bill. At dito, pwede nyo na pong gamitin yung ating mga discount buttons. So halimbawa, ito 20% ang binigay ko, pindutin lang, lalabas na dito yung discount breakdown at ito na po ang magiging total amount po. Now, once na nagbigay tayo ng discount, if you still want to write down the reason bakit tayo nagbigay ng discount, punta tayo sa service. Kung saan tayo nagsulat ng notes kanina, dyan din tayo pwedeng magsulat ng reason kung bakit tayo nagbigay ng discount. So for example, I have this promo. Sulat ko na lang na promo dito. Once confirmed na, okay, at na-apply na natin yung discount, 368 ang total. Let's say ito naman po, Maya payment naman ang gagamitin. So Maya button naman ang pipindutin. Pero tulad ng kanina, pwede nyo pa rin isulat dito sa service notes, yung reference number ulit,
And once na nasulat na at confirmed na na-receive nyo na yung payment sa Maya, saka na pindutin yung Maya button. At once you press the Maya button, ayan na po. Completed na po yung ating transaction. This is now counted as a Maya sale na. Kung gusto natin balikan ang mga previous transactions, pumunta sa Transactions tab. Kung may hinahanap na specific transaction, gamitin ang utak number na makikita sa resibo at i-type sa space na ito. Sa bawat transaction na na-record, maaari tayong mag-reprint ng resibo at mag-refund. Halimbawa, meron tayong customer na gustong mag-refund ng carbonara. Yung dalawa daw kasi hindi daw na-serve sa kanya. To process a refund, pindutin ang refund button. Piliin ang item na i-refund at pindutin yung confirm refund. Isulat din dito sa space ang dahilan bakit nagre-refund si customer. Once na nasulat natin dito yung reason, huwag niyong kalimutan isulat din yung pangalan ninyo kung kayo ang nagpa-process ng refund para na-record din natin ito. Once na naisulat na, proceed dito sa baba at i-adjust yung tamang quantity. In our case, dalawa lang ang nire-refund ni customer. So kung dalawa lang, dapat times 2 lang siya. In this case, dapat natin i-adjust yung quantity kasi dapat kung ilan lang ang i-refund, yan lang dapat ang makikitang quantity dito. Pindutin yung minus button to adjust. Once adjusted na, double check the amount na i-refund at i-type na ang passcode. Na usually, itong passcodes, managers and supervisors lang ang dapat may alam para sila lang ang may authority na mag-refund. Type nyo na dito yung passcode. Right now, ang passcode natin is 9876. Once na na-type na ang passcode dito, pindutin na ang confirm button. Once you press the confirm button, mapaprocess na natin ang refund. Naka-cross out na yung original item na ni-refund, naka-minus 2 na yung item na ni-refund at yung 500 naka-minus na din. Ibig sabihin, bawas na ito sa benta natin ngayong araw. Tandaan team, bukod sa nabawas na yung benta dahil binalik ito kay customer, yung item na ni-refund natin ay babalik agad sa ating inventory. Babalik lang siya sa inventory kung same day natin pinrocess yung ating refund. Kung gusto naman natin na makita ang total na laman ng cash drawer at breakdown nito, pumunta sa cash drawer tab. Dito ipapakita ang cash in drawer o total na laman na cash ng kaha natin. Kasama sa ating cash drawer ang ating starting cash. Ito po yung laman ng kaha natin sa simula ng araw. So halimbawa, 1,000 ang iniiwan natin sa kaha sa simula ng araw, ilista nyo dito yan at pindutin ang Save Starting Cash. Pag pindot, masasave na dito yan at masasama sa total computation ng cash in drawer natin. Kung fixed amount po yan at araw-araw yan yung iniiwan nyo sa kaha nyo, pwede nyo nang hindi i-edit yan, automatic 1,000 na lagi ang ipapakita nyo dyan sa kaha ninyo. Cash added naman, ginagamit kapag may dinagdag pa tayong additional na pera. Halimbawa, hindi galing sa benta, nagpasok tayo ng 200 pesos para extra sukli. Ayan, so pwede nyo pong ilista dito yan para once na nalista siya, mare-record yan as cash added for the day at yung 200 na yan madadagdag sa ating cash in drawer. Itong cash sales naman, ito po yung total cash transactions na pinunch natin sa ating POS. Kasama yan sa ating cash in drawer. Ang hindi kasama dito, si GCash at saka si Maya. Nakahiwalay po si GCash at Maya dito sa taas natin. Kasi po, wala naman po yan sa kaha natin. Kaya hindi siya kasama sa ating cash in drawer. Again, physical cash lang po ang binibilang sa cash in drawer natin. Cash expenses naman, ito naman po yung perang binabawas natin sa kaha natin. Pag may binili, may binayaran, tapos dito sa kaha kinuha ang pambayad, cash expense natin, ililista yon. For example, today, naubusan tayo ng tape. Okay? Nagpabili tayo ng tape. Tapos yung pambili, kinuha sa kaha. Ililista natin dito yan. Ilagay nyo yung expense name, ilagay nyo yung amount, and tag it as cash kung sa kaha kinuha. Saka natin pindutin yung add expense button. Para pag pindot natin at nalista na, ayan, you'll see the confirmation. Malilista po dito yan. At mababawas na yung 150 doon sa laman ng kaha natin. Itong non-cash expenses naman, expense pa rin natin ito. Pero ito po ay hindi kinuha sa laman ng kaha natin. So kung gusto nyong ilista yung mga other expenses natin na hindi naman galing sa kaha, dito nyo na lang ilista. Halimbawa, nagbayad tayo ng kuryente. Okay, yung
bill natin sa kuryente. Lista nyo na lang po dito yan kung magkano yung ibinayad natin, halimbawa. Pero since hindi natin sa kaha kinuha, non-cash natin siya itatag. Tapos, once na nalista na, add expense. Ayan, at malilista na po siya dito as an expense for the day, pero pansinin nyo nakahiwalay at hindi siya nabawas sa laman ng kaha natin. Finally, ang ating cash in drawer. Yung cash in drawer natin, nabanggit ko nga kanina, ito yung total na laman ng kaha natin. At the end of the day, ito po ay total ng ating starting cash plus your cash added plus your cash sales. Bawas na din dyan yung ating cash expenses at hindi nakasama si non-cash expense dito. At the end of the day, ito po dapat lagi ang laman ng kaha natin. Yung filter ng ating cash drawer, na-adjust din po siya. Pero ang default niya lagi, 12 a.m. to 11:59 p.m. of the current day. Pero kung meron kayong gustong balikan at i-backtrack na record ng cash drawer natin, meron tayong filters dito na pwede nyong i-adjust para makikita nyo yung record nyo for the specific time or specific date na gusto nyong makita. And at the end of the day, pwede na rin tayong mag-print ng ating Z-reading and cash flow. Yan po ang dalawang report na makakatulong sa atin to see your total sales breakdown. Yan po yung Z-reading natin. And yung cash flow naman, yan naman ang ating total breakdown ng laman ng kaha natin. Basically, pinapakita dyan lahat ng lumabas at pumasok sa kaha throughout the day. At yan dalawang yan, pwede nyong i-print and that will serve as your end-of-day report. For the recording ng ating staff attendance, pupunta naman tayo sa Staff tab. Dito sa ating Staff tab, makikita yung mga pangalan ng mga staff. Dito tayo pupunta kung kailangan na nating i-record yung time in at time out ng ating staff. So for example, ako po, staff member ako, magta-time in ako, pipindutin ko lang yung in button sa aking pangalan. Pag pindot ng in button, magbubukas yung camera ng ating tablet at dito magsa-selfie tayo. Pindutin lang yung snap button sa baba at send naman dito sa taas. Once na na-send na yung ating picture, masasave na dito yung picture, kasama na rin yung oras, kung anong oras siya sinend. Yan na po ang recorded time in ng staff natin. Pwede na rin po natin gamitin yung start break button to record the breaks of our staff. So for example, ako po, magla-lunch break na ako. Pindutin ko lang yung start break button at i-type yung PIN. Yung PIN na to, this is the same PIN na ginamit natin sa hello button, yung 1,000 na nabanggit ko po kanina. So type lang po natin dito yan. At ayan, recorded na rin dito anong oras nagsimula yung break ng ating staff. Once tapos na ang break, paalala natin sa mga staff na i-end yung break ng maayos. So pindutin ang end break button para properly recorded yung breaks at i-type ulit yung PIN. Same PIN din po yan, yung 1,000. Recorded na dito anong oras natapos yung break once na in-end na nila at later on kapag ginamit nila yung full break nila, ayan, syempre makikita dyan yung total duration. Pwede nyo ulit gamitin yung start break button if may additional breaks pa ang staff natin during the day. And then at the end of the day, pag tapos na po ang shift, pindutin na po ang out button. So ganun din, tulad ng ginawa natin kanina, magsa-selfie din ulit tayo dito. Pindot ng snap button sa baba, and then send ulit sa taas. And then once you press snap and send, lalabas na ulit yung picture po dito ng ating staff at kung anong oras nila sinend yung kanilang selfie out, yan na yung time out nila. Once complete na ang attendance na may selfie in at selfie out na, ipapakita na dito yung total working hours ng staff, okay, para nakasummarize na po. Yung records ito, nagsisync din yan sa back office ng ating Utak POS. Let's now proceed to the back office. Sa back office natin makikita ang records ng ating mga transactions, lalo na para sa mga owners at admins ng business. Dito rin tayo pwedeng mag-edit ng items list at mag-download ng important files. In this crash course, we'll quickly discuss the key parts of your back office to help you get started. There are two ways to access the back office. First is through the Utak Merchant app. Pwede nyo pong i-download yan sa inyong Android or iOS devices. Once you've downloaded the Utak Merchant app in your phone or personal devices, ilogin nyo lang yung inyong username and password. Same ito ng username and password na ginagamit sa inyong POS.
The other option naman is the browser. Through your laptop or your computer, pwede nyo pong i-access itong link na to, utak.io/login, and then i-login po yung inyong Utak account credentials. And then once na nakalogin na, makikita nyo na po yung inyong back office through the web browser. You can edit your items and inventory, manage your account details, and download reports, especially if you are using the browser version. Once you access your back office, ito na po ang inyong makikita. If you're accessing the back office for the first time, please fill out the important details in the pop-up that you'll see. This will be recorded as your business details for your account. After filling it out, makikita nyo na ang inyong dashboard where you can see a summary of all of your sales. Mamaya, babalikan natin ito. On the left side of your screen, meron tayong side menu kung saan makikita ang iba't ibang pages ng inyong back office. Pwede nyo pindutin yung right button dito para makita natin yung page names ng ating back office. Punta muna tayo dito sa ating settings. Dito sa ating settings, makikita niyo po yung different sub-menus. Dito muna tayo sa ating business details. Now, team, reminder lang po, please make sure to keep your business details up to date dito. Yung business name, ito po yung ating brand name. Sa email naman, maglalagay kayo dito ng isang email address at sa email address na yan, makakatanggap po kayo ng sales and inventory email araw-araw. Sa phone number naman, ilalagay din natin dito yan. Tapos yung address ng ating business and of course, the contact person. If you remember po, nung nag-login tayo for the first time in the POS, yan din yung fill out natin. So once na na-fill out po natin yon dun sa pop-up, masasave na din po dito yan. If you need to update them, punta na lang po kayo dito at i-update yan. Punta naman po tayo dito sa receipts. Dito sa receipts, pwede kayong mag-upload ng logo dyan. Yung logo na i-upload nyo dito, yan po ang logo na lalabas sa receipts natin pag nagpiprint na tayo. Owner name naman, ito po yung ating registered trade name or yung name na naka-register kay DTI or SEC. Please make sure na tama po yan. Lalabas po sa receipt din yan. Yung tax type naman, i-assign din po natin dito kung tayo po ay VAT or non-VAT registered. Please make sure na tama ang tax type natin dito para masigurado natin na tama yung recording ng sales natin at yung ating discounting din, especially for the senior and PWD discounts. For the receipt message, pwede tayong maglagay ng additional receipt messages dito para yan po ang lalabas sa dulo ng resibo natin pag nagpiprint na tayo ng receipts. For the BIR permit to use naman po, dito tayo pupunta sa link na to if gusto nyo na pong simulan ang process ng BIR PTU processing natin. Dito naman po tayo sa password and PIN codes. For our password and PIN codes, dito po tayo magpapalit ng account password natin. So para hindi na po default yung password natin, you can change it later here in your back office settings. You can also lock your POS tabs. If you want to lock the other pages in your POS, ayan po, i-check nyo lang po siya dito. Pag naka-check siya, okay, syempre screen lock pin ang ginagamit natin para ma-access yung mga pages na yan. Yung screen lock pin natin, pwede nating palitan yan. Basta 4-digit combination, not starting with 0. For refunds naman, we have the refund pin here. Pwede nyo rin siyang palitan, basta po 4-digit combination not starting with 0. Yung refund pin na yan, yan po yung ginagamit natin when we need to do refunds in the POS. For advanced security pin, meron tayong advanced security settings po dito. Pag pinindot natin yan, pwede na kayong mag-assign ng different pins sa different pages ng ating POS, Utak Online, and also your back office. So if you want this added layer of security na iba-iba yung pins natin per page, dito natin i-assign yan. Now, as for the cashier and staff pins for our POS, dito po sa back office settings natin, pwede tayong magdagdag ng additional staff names, pwede rin kayong magbura, at pwede rin kayong mag-rename. Now, aside from that, kayo din po ang mag-a-assign ng pins to your staff members. Please make sure na magkakaiba yung pins ng bawat staff member natin para sigurado tayo na sila talaga ang gumagamit ng pangalan nila in the POS.
Right now, you can also use this feature, yung disable punching without cashier. Pag naka-activate po itong feature na to, hanggat hindi naka-login yung pangalan ng staff doon sa ating POS, doon sa hello button, hindi sila makakapag-punch ng orders. At yan po ang ating settings page dito sa ating back office. Later on, kung gusto nyo palitan yung settings dito, balikan na lang po natin and adjust kung kailangan. Dito naman sa ating items tab, dito tayo mag-edit ng ating menu items. So kung sakaling kailangan nating magdagdag ng bagong item, mag-remove ng item, or magpalit ng pricing, dito na lang po natin gagawin yan. So dito po, ang gagawin nyo lang to edit the item. For example, yung latte natin na hot, from 100, gagawin ko na siyang 110 pesos. Edit nyo na lang po siya dito. Once na na-edit na yung item dito, don't forget to click Save Changes. Once you click Save Changes, merong backup recommendation dito. You can actually download a backup copy of your item list before you apply the changes. Pero kung gusto niyo pong i-save na agad directly, click Dismiss and Save na lang. And once you see this confirmation, real-time po, magta-take effect na yan sa POS natin. Paano naman kung magdadagdag tayo ng bagong menu item? Parang Excel lang din po siya. So, idadagdag lang natin yung row ng bagong item dito para ma-add siya sa ating POS. So, halimbawa sa pasta, magdadagdag ako ng bagong item, right-click lang, and then insert row below. Pag insert natin ng bagong row, dyan natin ilagay yung details ng bagong item. Category, lagay natin dito yung category ng bagong item na idadagdag. So if you want to put it under the same category, copy-paste nyo na lang. Pwede nyo i-drag down and you can also use your keyboard shortcuts. Pwede nyo na rin ilagay dito yung item name. Okay? So lagay ko na lang po dito yung item name. Okay? So yan po yung pipindutin ng cashier natin kapag nagpa-punch na sila ng order. Tapos dito pwede tayong maglagay ng options. Team yung options, yan po yung pinakita natin kanina, na kapag sinelect yung item, may option na lumalabas, gaya nito, ng hot chocolate. So, maglilista lang tayo ng mga options sa item na yon, ililista nyo lang multiple times kung marami siyang options. Pero kung wala naman, pwede nyong skip na lang po. Dito, ilalagay na natin yung price ng item na yan. So, ito, sulat ko na lang dito, yung price niya, that's our selling price. And pwede na rin nating ilagay yung cost ng item. Cost is basically your total item cost, okay? Or yung production cost natin for that item. At pag nalagay natin yung cost natin, yan po ang magiging basis ng ating computation ng profits later on. Once na na-input na natin yung basic details ng item, again, save changes po. And then once you see the confirmation, real-time na siyang magte-take effect sa POS natin at ayan po, madadagdag na siya dito. Kung tayo naman ay magre-remove ng item sa POS, right-click lang po natin yung row na tatanggalin nating item. So for example, yung dinagdag ko kanina, yung seafood marinara, hindi pala mabenta. Right-click lang tayo dyan and then remove row. Once you see this confirmation, ayan, i-remove lang natin. Confirm nyo lang na i-remove. And then once na confirm na, mare-remove na yung item dito sa listahan natin sa back office. Don't forget to click Save Changes pa rin. And then dismiss and save. Okay? So once you see the confirmation, real time po, magte-take effect na rin siya sa POS. Wala na rin siya dito sa ating POS. At yan po ang basic na pag-i-edit ng ating menu. Again, dito na lang po natin i-edit yan sa items list. And once you're done editing, don't forget to click Save Changes para magte-take effect na yung changes sa POS natin. For the dashboard, this is basically the summary of all of the transactions that you've done for the day. Okay, so nakasummarize na po lahat dito, including your total net sales, discounts, number of transactions. You also have charts here showing you your sales by date, which you can view hourly, daily, and monthly as well. Yung list of payment types, nandito na din po, nakalista na dyan, lahat ng pumasok na sales natin ngayong araw. Tapos yung sales natin, naka-breakdown din into different charts. Meron tayong sales by category, by item, by cashier, and by payment here as well. At sa pinakababa, ito po yung list of items. Lahat ng na-punch natin na sales ngayong araw, nandito po nakalista para nakita nyo na agad in one list. Lahat ng charts na nandito, pwede nyo po siyang i-download. Meron tayong 3 dots dito para ma-download siya in different file formats. Tandaan team na since our POS system is a cloud-based system,
Once na nag-punch tayo sa POS, automatic nang nagsisync yung data dito sa ating back office. At para malaman kung updated yung data, ito po yung lagi nyo tingnan. Yung last synced. Kung anong time and date ang nakalagay dito, dapat pareho siya sa time and date ng last na na-punch sa POS. Kung pareho siya, ibig sabihin updated. Pero kung magkaiba, baka hindi connected sa internet yung ating POS, kaya hindi siya nag-sync agad. Huwag kayong mag-alala, nagagamit pa rin ng POS kahit walang internet. Late lang siya mag-update sa back office natin. Pero once na nakakonect na siya ulit sa internet, magsisync naman siya agad, mag-update agad sa back office. And that's about it for the back office discussion for this crash course. For other POS and back office features that were not discussed in this crash course, feel free to access our guide videos through the Utak Academy found in the Help tab of your back office. Thank you and happy selling!